Energy. 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 Woo! Let's go! Welcome to another episode of Time to Do the Deed! Alright? So, etong deed na to, or dive into the details, ay mas pina-improve. Okay? So, napakatagal ng huli nating episode ng deed. So, ngayon, tutuloy na natin ulit yung ganitong type of content. Okay, so anong unit ang hihimay-himayin natin today? Raze Valhalla Max. One of the best performing units ngayon sa market. Alright? So magsimula muna tayo sa basics. Sa mga hindi nakakaalam or first time manonood ng vlog na ganito, kailangan nyo malaman meron tayong 3 basic specifications sa electric vehicles. Voltage, wattage, and AH. Mas mataas yung voltage, mas powerful yung unit, mas malakas yung wattage, mas malakas yung torque, and power sa akyatan ng unit. And lastly, AH. Higher the AH or ampere per hour, longer the range. Mas malayo yung mararating mo per full charge. Alright? So this unit is 60 volts, 30 AH, and 5,800 watts. So napakalakas ng unit na to. Consider natin to as high-end kasi sobrang taas ng specifications. Okay. So simulan natin sa handlebar. So itong Raze Valhalla Max natin ay meron siyang handlebar na unique ang design. Napaka-unique ng shape niya, parang may oblong dun sa gitna. Color black yung kulay nito, no? Ang haba ng handlebar nito ay 27 inches. So yung handlebar nito ay hindi foldable, pero upgradable. Pwede kayo magpalit into folding or ibang style. Handlebar clamping size. So 22mm yung clamping size na ito if gusto nyo magpalit. Moving forward sa security module niya. So yung security module ng Raze Valhalla is naka 4-digit password. Meron tayong tutorial niyan kung gusto nyo mag-set ng password. To turn on the dashboard, long press nyo lang yung power button. Meron tong dashboard na TFT display na. So ito ang isa sa mga latest technologies in the market as of the moment. Pag nabuksan nyo yung dashboard, meron tayong interface na makikita. Run through lang natin lahat ng pwede nyo makita sa dashboard. Simula tayo sa upper left. Meron tayong voltage, meron din tayong headlight indicator, meron tayong clock, makikita nyo yung current time kung nasaan man kayo, kasi set din yan, no? Meron tayong battery bar and battery percentage. Makikita nyo dyan if yung rear and front motor are working. To activate dual motor, simply long press yung plus icon. Malalaman nyo na nag-dual pag nag-illuminate yung front motor information. So makikita nyo rear motor yung nasa taas, then yung sumunod front motor. Iilaw yan pag nag-activate yung dual motor. So makikita nyo rin dito yung mileage, kung gaano kahaba na yung tinakbo ng unit. Assist level, so meron tayong 5 gears, 1 pinakamabagal, 5 pinakamabilis. Meron tayong plus icon and minus icon. Kung gusto nyo mas bumilis, press nyo lang yung plus icon. Kung gusto nyo bumagal, press nyo lang yung minus icon. Sa lower left naman, meron tayong environment temperature. So malalaman nyo kung gaano kainit dito sa Pilipinas, baby. Dito rin sa dashboard, makikita nyo kung gaano kainit yung motor nyo and kung gaano kalakas sa kuryente pumapasok dun. Diba? Sobrang high-tech, baby. Next is, i-run through natin yung error code. Sa dashboard din to lalabas. So, papakita ko yung table. Bam! Error code 1 is motor phase error. Error 2 is hall sensor error. Error 4 is throttle error. Error 5 is under voltage protection or lobat. So sa mga hindi nakakaalam, charge whenever you can. Huwag niyo ilobat yung unit. Kahit hindi pa kayo lobat, mag-charge na kayo. Number 6 is controller error. Number 7 is communication error. And lastly, number 8, over temperature protection. Next natin is menu. So may menu to, no? Ganun ka-high-tech tong unit na to. Para ma-access yung menu, double tap M button quickly. So, tak-tak. Dapat mabilis. So, i-run through lang natin ulit yung mga pwede yung galawin dito sa menu. Pero kung hindi nyo kailangan galawin, huwag nyo na galawin yung menu. Alright? So, pwede nyo makontrol dito yung brightness ng dashboard natin. Pwede nyo adjust yung oras. Siyempre, iba-iba yung time zone kung nasaang area kayo. Meron tayo ditong system. For the system, pwede nyo makita dyan iba't ibang information as well and pwede yung galawin. Unit system, power system, kung ilang voltage, temperature protection, kung gusto nyo naka-kickstart ba or hindi, power indicate percentage, photo sensitivity. Next is auto off. Kung gaano katagal naka-standby yung unit bago mag-off. Kung na rin, hindi yung ginagamit, mag-off siya at a certain time
pwede nyo iset yun. Wheel diameter for calibration purposes. For the advanced setting naman, pwede rin natin i-adjust yung power na pwedeng i-output ng unit natin. So, ma-adjust nyo dyan yung speed limit, kung gaano kalakas yung e-brakes. Yes, may e-brakes yan. Kung gaano kalakas yung acceleration ng front motor and yung rear motor, pwede nyo i-adjust separately, and kung gaano kalaking current yung pwede niyang i-output. So, pag mas mataas yung current, mas malakas yung unit. Pwede nyo rin makita dito yung current battery status ng unit nyo. So, makikita nyo dyan yung voltage, capacity, cycle times, temperature, last uncharge time, remaining capacity, and full capacity. Pwede nyo rin siya ibalik as factory settings. Kung nagka-loko-loko na yung pagsiset nyo dyan, pwede nyo ibalik into factory settings. Pwede kayo mag-set ng password. And lastly, information. Dyan sa information, makikita yung average speed, max speed, trip, odometer, hardware version, and software version. Diba sobrang high-tech? Wow! Then screen direct. Yung screen direct, pag pinindot nyo yan, babalik kayo sa screen. Basically, yun lang yun. In the future, gagawa ako ng mas in-depth na guide for this menu. Pero ngayon, i-run through lang natin. Moving forward sa throttle niya. Naka-thumb throttle yan. Highly responsive and very comfortable, no? Isa to sa mga pinakagusto kong type of throttles kasi naka-rest lang yung daliri mo. Gumaganong-ganong ka lang. Pwede nga i-upgrade into twist throttle kung gusto nyo parang sa motor. Meron tayong light switch. Pwede nyo buksan yung headlight, signal lights, and horn. Meron din tayong ilaw sa front pole and deck lights. Pag nabuksan nyo na yung front pole and deck lights, pwede nyo i-connect yan sa phone application. So, para saan to? Napakaangas. Pwede nyo i-connect yung ilaw nyo, tsaka yung speaker nyo, kung meron kayong third-party na speakers. Basically, yung animation ng LED strips nyo, kung paano siya umilaw, sasabay siya doon sa kanta na ipi-play nyo sa speakers. Alright? So, kinonect na namin sa app. Pwede mo connect sa music. Woo! 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 Pangas yo! So, extra feature to na in-offer ng unit. Yung application nga pala is Duco Strip. So, i-download nyo lang yan. Meron tong hydraulic brake levers. Sa right side, yun yung sa harap. Sa left side, yun yung sa likod. Meron tong e-brakes as well. Pag nag-brakes kayo, may lalabas na exclamation point dyan sa dashboard, which is normal. It means naka-activate yung e-brakes nyo. And brake lights. Meron tong komportable na grips. Alright? Meron yung palm rest. Yung stock niyan ay napakaganda yung handle grips. Kung gusto niyo naman palitan, 22mm yung clamping diameter niya. Alright, moving forward sa suspensions. Isa sa mga selling point ng unit na to ay naka C-type suspension na siya. Ito ang pinakamalambot na form of suspension sa market as of the moment. Marshmallow nga, ika nga. This is equipped with a 135mm suspension. So if ang hanap mo, comfortability, etong unit ang para sa'yo. For the fenders naman, meron siyang hard plastic fenders. Very sturdy and reliable. For the tires, meron tayong 10x3 inches all-terrain pneumatic tires. So, upgradable yan into city tires or off-road tires. Meron dito lahat sa motor electric vehicle. For the motors naman, meron tayong 60 volts, 2,900 watts peak power. Gawin mong dalawa yan kasi dual motor to. Sa mga ahunan, sure ball ka. Meron tong whopping 5,800 watts peak power. Meron tayong acceleration from 0 to 30 kph in just 3 seconds. Imagine mo yun, 3 seconds lang, nasa 30 kph ka na. Napakalakas, baby. Meron tayong top speed of whopping 75 kph tested. GPS tested yan, no? So, one of the most powerful units to in the market available today. Moving forward sa rotors, meron tong 140mm disc rotors. For the axle nuts naman, M14 yung size niyan. Brake calipers. Brake pads na ito ay yung rectangular shape. So, shameless plug sa Shopee link natin. If kailangan nyo ng spare parts or accessories, link is down on the description below. So, yung brake calipers pala natin, for your information, ay right side oriented. So, nag-offer din tayo yan if kailangan nyo. For the braking power, from 30 kph to full stop, it takes 18 feet.
Tinest namin yan. Napakalakas ng hydraulic brake power nito. For the lights, meron yung headlight with horn, signal lights, front pole and deck lights, eagle eye, dalawa sa harap, dalawa sa likod. Meron din yung brake lights. Sa charging port naman, meron tong dalawang charging ports located at the front area ng deck. Pwede ka mag-dual charge or pwede ka mag-isang fast charger. So, ang included pala sa package if nag-purchase kayo is 2 amps charger. Pero fast chargers are also available here at Motor. Ang kickstand naman nito ay very sturdy, located at the rear side sa bandang left. Meron tong ground clearance na 6.5 inches. So sa mga humps, di kayo kakabahan. Isa pa tong selling point ng unit na to ay meron siyang 60 volts, 38H Samsung battery cells. So branded na yung cells nito, kaya guaranteed na matagal ang buhay nito, long range at matibay. Ang gamit natin dito ay 21700 lithium-ion cells. Na-range test namin before, up to 80 to 100 kilometers per full charge. Depende yan sa 3 factors. May separate video rin tayo dyan. Weight mo, terrain na dadaanan mo, tsaka kung paano ka magpatakbo. Pag mas mabigat ka, mas maiksing range makukuha mo. Pag puro paahon yung mga pupuntahan mo, mas maiksing range makukuha mo. Kung lagi ka nag-rat, hindi mo minamaximize yung freewheeling, mas maliit na range makukuha mo. Ayos ba? For the deck dimension, napakalaki ng deck neto. 24 by 9 inches. If interested kayo magpalagay ng acrylic deck, gumagawa rin tayo dito. As a stock, meron na tong rubber matting, kaya hindi kayo madudulas. Meron tong Reese logo sa gitna. Napakaganda ng touch na yun. Mwah! Meron na din tong kasamang step plate and grab bar. So at high speeds, pwede kayo umapak dyan. Kahit low speeds, kung gusto nyo umapak dyan, pwede. Kung bubuhatin nyo rin yung likod, may grab bar na rin nakasama yan. And lastly, may hook receiver yan sa deck. Deck to handlebar height is 41 inches. This unit is foldable and compact. Kaya to isakay sa kotse kung gusto nyo. Instructions on how to fold. Pretty simple. Luwagan ang lever, lift up, i-fold, i-hook sa receiver sa deck. 4 steps only. Pretty simple, right? How to unfold? Pretty simple as well. Reverse lang natin lahat ng ginawa natin. Unhook, unfold, snap right back, higpitan yung lever. Kung makikita nyo yung folding mechanism niya, may spring. Kinaganda dyan, pag unfold mo, mag-i-snap right back up na siya. Diba? Ang bilis lang. Folded dimension. So, frequently asked din to kasi kada owner, iba-iba yung kotse. So, sa ibang kotse kasha, sa ibang kotse hindi. Folded dimension is 52 by 27 by 21 inches. Unfolded dimension, 52 by 27 by 51 inches. Ang weight pala nito is 33 kilos lang. Magaan to considering na napakalakas ng unit na to. Weight to power ratio, napakaganda. Kasi magaan na siya, malakas pa. For the material and build, aluminum alloy 6061 yung gamit dito, kaya napakaganda at napakatibay. Considering na C-type to, napaka-stable ng unit. Hindi na kailangan ng steering damper. Pero kung kailangan nyo, meron din tayo dito. Let's take this time to appreciate the beauty. So guys, tingnan nyo kung gaano kaganda tong unit na to. Napaka-slick, compact, sexy, no? Naghahanap kayo ng all-black electric scooter, high-performing, long-range, powerful, Race Valhalla is for you, baby. Kompleto na tong unit na to. Wala ka nang idadagdag pa. Okay, hindi ko pa nasasabi, pero this unit is on sale. So if interested kayo, kindly message our Facebook page, Motor Electric Vehicle. Pwede nyo rin ako i-message personally para mas mabilis ang transaction. Lahat ng links andyan down on the description below. If interested pa kayo, price list namin papakita ako in 1, 2, 3, bam! Hindi lang isa binibenta namin dito. Meron tayong electric scooters, electric bicycles, electric motorcycles. Pwede installment, pwede cash payment, pwede rin trade-in. Alright, so see you in the next episode. Abit away! Woo! Action, let's go. I like it. So kung gusto nyo ma-activate pala ang dual motor is ilolong press nyo lang yung... Wait lang. La. Woo! Okay, konti na lang. Okay. Let's take this time to appreciate the beauty. 5, 6, 7, 8. Just take a look at me now. Woo! Such an empty space. Woo! Shoutout sa aming pagong.
Hello. Sinamahan niya ako buong recording. Just take a look at me now. Woo!